sa ating panahong pandaral, kay Kalihim Laila ng Dilima, kay Decana Maria F. Mendoza, kay Dr. Abueva, dating Pangulo ng UP at Professor Emeritus, sa mga opisyal at administrador ng ating kolegyo, sa ating mga profesor, sa mga kawani, sa ating mga mahal na magulang at mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa ating mga kapwa magsisipagkapos. Isang malaya, maluwalhati, at magandang hapon sa ating lahat. Naalala niyo pa ba ng orientation natin? Kung saan tinawag din ang NCPAG na National College of Papers and Group Works? Totoo ba ito? Pero sa wakas, magbubunga na ang ating paghihirap, pagpupursige at pagpupuyat sa ating mga requirements, sa mga pagsusulit, ulat, papel, thesis, at iba pa. Lahat yan meron tayo. Hindi po biro ang ating pinagdaanan. Kaya bigyan natin ang ating mga sarili at ang mga taong gumagabay sa atin, mga kamag-anak, mga profesor, mga tunay na kaibigan, at ang Panginoon ng isang masigabong palakpak. Meron akong kwentong nais ibahagi sa inyo. Unang-una, paano ba ako napadpad dito sa UPNCPAG? Naalala ko nung pinipinapat ko yung application form sa UNCAD. Ibang kurso yung una kong nilagay. Pero dahil sa mungkahin ng aking ina, pinalitan ko yun. At pinili ko ang public administration. Kaya salamat sa kanya, nandito ako ngayon. Alam ng nakararami sa inyo, sa mga kasama ko sa undergrad, na original BAPA student ako. Simulat sa pool, tatakit si Pagka. Kaya nasaksihan ko ang paglaki ng ating pamilya, ng ating batch, at pati na rin ang paglaki ng mga sumunod sa atin. Noong fresh ako, nilista ko ang mga dapat na dalhin sa unang araw ng basuhan. ID, Form 5, ballpen, papel, notebook, kwaderno. Okay, pareho yun. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga, self-confidence. Sabi ko noon, Emir, ibang mundo na ang kolegyo sa nakasanayan ko noong high school. Kailangan na nang tumayo sa sariling paa. Umayog sa sariling pagsisikap nang hindi na umaasa pa sa iba. Importante nga naman ang tiwala sa sarili. Ito ang ating naging sandigan upang makilahok sa pagpapalitan ng mga puro-puro at para makasalamuha ang aking kapwa sa loob at labas ng universidad. Subalit, sa pagdaan ng panahon, aking napagtantong hindi pala ako maaaring tumindig mag-isa. Nalaman ko ito sa NCPAG, sa UP, na mas kakailanganin pa pala magtiwala sa iba. Hindi natapos ang karunungang ating nakamit sa mga aklat at sa katermang babasahin. Kasama rin ang karunungang ating nakuha mula sa pagkikipag-ugnayan sa ating mga profesor, sa mga kawani, sa ating mga kapwa kamag-aral, sa mga alagad ng ating pamahalaan, at sa ating mga kababayan. Ang mabuting pakikipag-ugnayan ito ang nagsilbing daan para maunawaan natin ng mas malalim ang kahulugan ng pakikipagkapwa-tao sa loob o labas man ng kolehiyo at ng universidad. Sa huli, iba-iba man tayo ng pinanggalingan, iisa rin ang ating patutunguhan. Ang daan tungo sa pagsablay. Ang daan na ating tatahakin pagkatapos ng linggong ito. Parang kailan lang, dinadaanan natin yung mga sunflower, tapos sasabihin natin, balang araw, ngingiti rin sila para sa atin. Hindi naging hadlang ang paglilipat ng academic calendar upang sila'y mamulaklak para sa ating lahat. Kahit pa nahirapan sila, kaya natin. Tandaan natin ang yugtong ito ng ating buhay, na tayo'y nakasablay bilang tanda sa lahat ng ating pinaghirapan at pinagsumikapan.
Isuot natin ito ng may buong pagmamalaki dahil pinaghirapan natin ito. Yabang na kung yabang, minsan lang naman eh. Damhin natin ang hindi natin mapantayang kaligayahan. At syempre, ang hindi rin maiiwasan ang kalungkutan. Dahil sa aklat ng ating buhay, dito nagtatapos ang buhay estudyante natin. Pero asahan natin sa paglipat sa susunod na kabanata, blanco ang mga pahina. Hinihintay lamang na itala natin ang susunod na mga kwento, laban at tagumpay. Sa pagtagal ng ating pananatili sa universidad, patuloy din lumawak ang ating pagtingin at pagtindig sa mga bagay-bagay, kabilang na ang mga isyong panlipunan at pangsangkatauhan. Binigyan tayo ng EDSIPAG at ng UP, hindi lamang ng maraming lente o paraan ng pagtingin, kundi pati rin ang kalayaan na piliin ang lenteng gagamitin sa pagsusuri at pagbibigay solusyon. Ngunit, hindi mapagkakailang maraming panibagong pagsubok ang naghihintay sa atin paglabas ng universidad. Inaabangan na tayo ng ating mga kapwa Pilipino at sabik na sila kung paano natin sila mapaglilingkuran, lalo na galing tayo sa Universidad ng Pilipinas. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, ngunit tunay na mabigat ang responsibilidad natin bilang mga eskolar ng bayan. At dapat natin isabuhay ang tungkuling tinanggap natin ng buong puso nang nagpasya tayong pumasok sa UP. Hindi natin maaaring takbuhan ang ating mga hamon. Saan na tayo magtago, hahabulin at aabutin tayo nito. Kaya sa halip na tumakas, harapin natin sila. Nagawa nga natin harapin ang pagsubok bilang mga mag-aaral ng pamamahalang pambayan o public administration. Pagkatapos ng hapong ito, haharapin naman natin ang hamon ng pagiging lingkod bayan, ang manatiling tapat at totoo sa ating konsensya, sa ating batas, sa ating kapwa Pilipino, sa ating bayan, at sa buong mundo. Marami sa atin marahil ang papasok o di kaya nasa pamahalaan na. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan, gaano man kamuti, para may sa katuparan ang ating hinahangad na lipunan. Ngunit, kaakibat ng kapangyarihan ang pagsisiyasat ng publiko at, syempre, ang tukso o tentasyon. Maraming lalapit sa atin, hihingi ng pabor at mag-aanong ng kapalit. Gaano man kalaki ang halaga, huwag nating ibenta kanino man ang ating dangal at pusay. Hindi po totoo, kailangan piliin ang lesser of two evils. At lalong hindi tamang wala na daw tayo magagawa dahil yan ay nakagawin. Yan ay sistema. Huwag nating ilagay sa pangalan ang ating pangalan, ang ating pinaglalaban, at ang ating prinsipyo. Ipagpatuloy natin ang tradisyon ng gulong at galing. Pag-usayan natin anumang karera ang ating papasukin, pamahalaan man, ibang sektor, o sa civil society. Pairahin natin, hindi lamang kung ano ang galing sa ating isip, kundi pati rin ang nagbugat sa ating buhay o konsensya. Sa puntong ito, nasa mga kamay na natin ang tagumpay, hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Ipakita rin natin aktibo tayo, hindi lamang sa apat na sulok ng ating paaralan o opisina, kundi sa ating lipunan. Marahil, ang pinakamahalagang aral na ating natutunan dito sa EDSIPAG ay ang halaga ng paglalaan ng oras, panahon, at pagod sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. May paniniwala po ang ating mga kababayang Aita na hindi masasabing gumiginhawa ang iyong buhay kung nakikita mo namang naghihirap ang iyong kapwa. Hindi po tayo dapat magpayaman ng higit sa ating kailangan. Dahil utang natin sa lahat ng Pilipino ang ating tinamong tagumpay at karunungan. Marapat lamang na sila'y pagsilbihan bago ang pansariling kapakanan. Pakinggan natin ang kanilang mga tingin. Abutin natin sila, lalo na ang mga nasa kanayunan at nasa mga magulong lupain.
at gawin natin ang makakaya natin para may sa katuparan ang kanilang mga pangarap. Hindi hadlang ang maging bata para magawa natin ito. Hindi na rin tayo simpleng tagatanggap lamang ng magandang kinabukasan. Malaki ang papel natin para magulma ang ating paroonan. Sa simpleng pagtanggi sa pagtanggap at pag-alok ng gagay o sukol, at sa pagsunod sa batas at sa pakikilahok sa paggawa nito, may magagawa na tayo para ibahin ang kaisipan o mindset ng ating mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kakilala, at kababayan. It does not have to be this way. Patuloy nating tutulan ang baluktot na pampublikong administrasyon na ating nakikita at makilahok tayo sa mga gawain sungo sa matuwid na pampublikong pamamahala. Simulan natin sa ating mga pinuno na iniluklok natin sa pwesto na binabantayan natin sila na hindi sila kumilos para lamang sa pansariling interes, kundi sila kumilos para sa ikabubuti ng nakararami, sa ikabubuti ng lahat. Umaasa ang ating mga mamamayan na ating kaalaman, karunungan at karanasan ang daan upang maging matuwid at maunlad ang ating pamumuhunan. Lalo na sa panahong ipinagkatiwala sa atin na pamunuan ang mga sangay ng pamahalaan ng pribadong sektor at ng NGO at civil society. We, the youth, shall not merely make a difference. Rather, we are the difference. Let us lead the path towards a greater tomorrow. We demand accountability, transparency, efficiency, economy, effectiveness, equity, and all other societal values from our government and from our leaders. Therefore, it is only just that we deliver these demands of our countrymen. We must exhibit leadership and citizenship by example. The Filipino people expect nothing less from us. No matter where we go from here, let us not forget where we come from, where we came from. The home that brought us all together in the first place. Let us give NCPAC, the University of the Philippines, and our people a reason to remember our names for better and not for worse in the best way that we can. Kung iyo pong mamarapatin, nais ko pong tapusin ang aking mensahe ngayon sa naiibang paraan. Mga graduates ng UPNCPAC, ibalik sa bayan, karunungan, sipag, edukasyon ating gawing gabay tungo sa mas maginhawang buhay. Isang ugat kahit pinagbulan, kaya pagkitayin ang buhay sa bayanan. Payatuhin natin ating kagawa at tumulong na alam ito na may husay. Sama-sama po tayong lahat. Sulong, lingkod, bayan, NCPAC. Maraming salamat po.